Isang mahalagang salik sa pagpapatatag ng ekonomiya ang paggastos ng gobyerno. Maaaring dagdagan o bawasan ng gobyerno ang gastos upang makatulong ito sa pagpapatatag ng ekonomiya. Sa kalahatan, dinadagdagan ng gobyerno ang paggastos kung mababa sa kapasidad ang performance ng ekonomiya. Sa paglaki ng gastos nito, maaari itong magkaroon ng deficit. Kapag sumusobra naman ang paggastos sa ekonomiya, binabawasan ng gobyerno ang paggastos nito at dahil dito, maaari itong magkaroon ng surplus. Kapag pantay ang gastos sa pangkita nito, sinasabing mayroon itong balancing budget. Halimbawa, kung ayaw mamuhunan ng mga pribadong kumpanya, napipilitan ng gobyernong dagdagan ang gastos nito o kaya bawasan ng mga buwis. Ngunit kung sobra naman ang paggastos ng gobyerno, maaaring magkaroon ng tinatawag na kalagayang sobra ang ginagastos ng pamahalaan kaysa sa kinikita nito. Tinatawag itong deficit na pisikal o deficit sa budget. Para sa Pilipinas, higit na nagagamit ang patakaran sa pagbuwis sa pagpapatatag ng ekonomiya. Sa kalahatan, itinataas ang rate ng mga buwis o nagpapataw ng mga bagong buwis kung saan napupunta sa gobyerno ang bahagi ng mga pribadong pondo at kalaunan tumataas ang kita ng pamahalaan sa panahong lumalakas ang paggastos ng mga pribadong kumpanya. Kapag pinabayaan ng gobyerno ang sobrang paggastos ng mga kumpanya, maaaring maging sanhi ito ng impresyon at kalaunan ng paglamig ng ekonomiya. Sa oras na ibaba ang rate ng mga buwis o alisin ng ilang mga buwis, nangangahulugang itong mababa sa kapasidad ang performance ng ekonomiya at nagkakaroon ng mas malaking pondo ang mga pribadong kumpanya. Isa ring mabisang patakaran ng pagpapairal ng progresibong sistema ng pagbubuwis. Sa sistemang ito, tumataas ang rate ng buwis habang tumataas din ang kita. Kapag ang rate ng buwis ay bumababa habang tumataas naman ang kita, ang sistema ng pagbabawas na ito ay tinatawag nating regresibo. Kapag ang rate ng buwis ay pareho sa lahat ng level ng kita, ang sistema ng pagbabawas na ito ay tinatawag naman nating proporsyonal.